Ang kwentong ito ay hango sa isang pelikula noong taong 2019 na pinagbidahan ni Om Pawat. Ngunit tanong na nakararami, totoo nga ba ang reincarnation o reincarnation sa wikang Ingles? Reincarnation o yung buhay pagtapos mamatay o yung tinatawag nila na kabilang buhay. Ang kwento ni Leo at Sofia ay hindi basta-bastang kwento lamang. Ang kwentong ito ay kaakibat ng isang trahedya na nangyari nakalipas ang maraming taon. Si Leo at Sofia ay isang mag-asawa na nagkaroon ng isang pangarap. Ang kwento ni Sofia ay hindi naging madali. Nagkaroon ng dalawang anak, si Leo at si Sofia, parehong babae. Si Leo ay nagpasyang mangibang bansa para matupad ng malaya ang pangarap nila Sofia na bumukod. Nagkaroon ng sariling bahay si Sofia at si Leo. Si Sofia ang babae na naiwan dito sa Pilipinas habang nasa ibang bansa si Leo. Si Sofia ang nasunod sa pagpapatayo ng kanilang bahay habang si Leo naman ang gumagastos para dito. Si Sofia ang gumawa ng plano. Si Sofia rin ang nag-ayos at siya rin ang pumili ng lupa kung saan itatayo ang kanilang pangarap na bahay. Sa isang bayan ng Doña Aurora, sa isang lungsod, itinayo ang bahay ni Sofia at ni Leo, kasama ang kanilang dalawang anak. Taong 1992, sinimulang gawin ang bahay. At taong 1992 rin, nagsimulang marinig ni Sofia ang madalas na pagtatalo ng kanilang kapitbahay na nakatayo sa likod mismo ng kanilang bahay. Itinayo ang bahay ni Sofia at ni Leo sa isang halos bakante, wala pang masyadong bahay. At ang kanilang mga kapitbahay ay sabihin na nating 3 hanggang 4 na pagitan. Tanging isang kapitbahay lamang na malapit sa kanila ang nakatayong bahay doon. Ang mag-asawang si Rico at si Elena. Madalas silang nagtatalo at madalas din marinig lahat ito ni Sofia. Si Sofia ay kilala bilang isang chismosa, maingay sa palengke, at walang pakialam kahit ano ang sabihin nito. Kilala bilang isang maingay at kinilala rin ang bahay ni Leo at Sofia bilang isang maingay na bahay. Halos marinig ng lahat kung paano disiplinahin ni Sofia ang kanilang dalawang anak habang wala si Leo. Dinig na dinig ang bawat ingay, dinig na dinig ang tunog ng radyo, ngunit sa isang pagkakataong hindi inaasahan, sinubukang umutang ni Rico kay Sofia. Subalit, kilala nga si Sofia bilang isang maingay na tao, hindi inaasahan na napahiya niya ito sa harapan ng maraming tao. Yung tipong pagkapahiya na ngumiti pa yung mga ilang tambay, maaaring dinibdib lahat ng yon ni Rico. Isang gabi, nagmamadaling pumasok si Sofia sa loob ng kanilang bahay. Nakalimutan nitong ilak pintuan sa likod. Alas 7 ng gabi, nakatapos kumain ng pamilya at nabihisan na rin ni Sofia ang kanilang dalawang anak na suotan na nito ng pajama ang kanilang panganay at habang nakikinig ng tugtog sa isang radyo si Sofia, hindi nito napansin na meron na nakapasok na pala si Rico sa kanilang kusina. Dahil ang kanilang bahay, hindi mo makikita kung ikaw ay nasa sala, hindi mo makikita kung sino ang papasok sa kusina. Nagulat na lamang si Sofia na may dalang kutsilyo si Rico. Nabigla ang tatlo, nabigla si Sofia at ang kanyang dalawang anak. Maingay ang radyo pero agad-agad na lumapit si Rico kay Sofia. Kaagad na niyakap ni Sofia ang kanilang dalawang anak. Habang nasa dulo ng kanto ng sofa, agad-agad na sinaksak nito una sa bewang ng paulit-ulit. Wala siyang nararamdaman na sakit. Habang yakap-yakap nito ang kanyang dalawang anak, pero nakikita ni Sofia na tinamaan na rin ng saksak ang kanyang dalawang anak. Habang nangyayari yon, kaagad na natauhan si Rico at sinabi niyang hindi niya sinasadya sa harapan ni Sofia mismo. Nakita ni Sofia na umakyat ito at pumunta sa kwarto para hanapin ang bag. Yung bag na yon ay puno ng... Doon kasi lahat nilalagay ni Sofia ng pera. Lahat ng padala. At lahat na rin ng ibinabayad sa kanya sa kanilang maliit na negosyo habang dito sa Pilipinas. Nakita ni Sofia na dala-dala ni Rico lahat ng kung anumang laman nung bag ni Sofia. Kaagad na umalis si Rico, lumabas ng bahay. Pero nung pagkakataon na yon, si Sofia ay nananatili nakaupo pa rin sa kanto ng kanilang sofa. Yakap-yakap ang kanilang dalawang anak. Ngunit nararamdaman ni Sofia na parang wala ng buhay ang kanilang bunsong anak habang yakap-yakap sa tagiliran nito. Ngunit ang kanilang panganay ay humihinga pa rin. Kaagad na tumayo si Sofia. Ngunit pagtayo nito, ramdam na ramdam ang labis sa pagkahilo at kaagad na natumba. Nagtangka pang tumakbo ang kanilang panganay na anak upang humingi ng tulong. Ngunit pangatlong hakbang, kaagad na rin itong natumba dahil sa maraming dugo na rin siguro ang nawala. Sinubukan pa rin humingi ng tulong ni Sofia. Nakatingin na lamang siya sa ilaw at sa kanilang bintana sa sala. Nakaramdam ng labis na antok si Sofia noong araw na yon. At dahan-dahan
Siyang pumipikit at tanging ilaw na lamang sa kanilang sala ang kanya nakikita. Gumising si Sofia na parang wala nang lahat. Yung pakiramdam na parang hango sa isang pelikula na pinagbidahan nila Ompawat, na parang kang natulog sa mahabang panahon at gumising na parang bangungot lang ang lahat. Yung tipong parang isang memorya na konting-konting bumabalik habang tumatanda ka. Isang memorya na parang nananatili sa utak pero wala na sa puso. Yung parang memorya na wala nang pakiramdam at hindi na nararamdaman ng puso. Yung parang wala nang pakiramdam, wala nang luha. Pero tanging nasa utak pa rin ang lahat. Para kang nanaginip ng isang mahabang bangungot. Isang maikling kwento na naman na hango sa isang pelikula ang nagawa sa account na ito.